naman mula sa tribong Eta ang nagpapatunay na hindi hadlang ang kahirapan sa pag-abot ng pangarap matapos maging kabilang sa mga unang nagtapos sa Extension Campus ng University of Southeastern Philippines sa Davao City. Ang kwentong yan alamin sa ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao. Nabigyan ng pagkakataon na makapagpatuloy at makapagtapos ng kolehiyo si Mia Asil mula sa tribong Ata ng kursong Bachelor of Science in Agribusiness. Taong 2018 nang makapagtapos siya ng high school at hindi nakapagpatuloy dahil ayon sa kanya, mahirap ang kanilang sitwasyon at wala silang pinansyal na kapasidad para makapagkolehiyo. Kaya noong 2022, nabigyan siya ng pagkakataon nang magsimula ang operasyon ng Extension Campus ng University of Southeastern Philippines o USEP sa kanilang lugar sa Barangay Malabog sa 2nd Distrito ng Davao City. Gayunpaman, hindi naging madali ang kanyang pinagdaanan dahil kahit wala silang binabayarang tuition fee, marami pa rin ang kailangang gastusin sa kanyang pag-aaral. Sa kabila nito, hindi siya nawala ng pag-asa, kaya naman ang kanyang pagsisikap ay nagbunga na. Kabilang siya sa 100 mag-aaral na nakapagtapos sa kauna-unahang commencement exercise ng nasabing paaralan nitong Hulyo 1. Sa lahat ng mga co-IP ko, ang masasabi ko lang na magpatuloy sa pag-aaral dahil walang ibang maipagmamalaki ang ating pamilya kundi ang makapagtapos tayo sa pag-aaral dahil sabi nga ng mama ko na mag-aral ng mabuti dahil wala kaming ibang pamana na maibigay sa iyo kundi ang edukasyon lang talaga. Bukod kay Mila, nakapagtapos din sa parehong kurso ang kanyang katribo na si Jocelyn. Ayon sa kanya, hindi niya sasayangin ang pagkakataong makapagtapos sa pag-aaral upang matulungan din ang kanyang pamilya. Gaya ni Mila, hindi rin biro ang kanyang pinagdaanan dahil pareho silang may kakulangan sa pinansyal na aspeto. Kaya naman, malaki ang kanilang pasasalamat sa ibinigay na pagkakataon ng nasabing paaralan na makapag-aral. Sa akong pamilya, gisuportahan ko nila. Tapos, bisan pag nagkalisod-lisod me, ipadayon gapon ko, karon ni Grab mo paso ng gyud. Proud at emosyonal din ang kanyang ina na si Lisanta dahil kasama sa mga nakapagtapos ang kanyang anak. Nagpapasalamat ito na nabigyan ng pagkakataon ng kanyang anak dahil kung sila lang anya ang aasahan, wala silang kapasidad na mapatapos ito ng kolehiyo. Ayon sa kanya, ang kanyang anak ang kauna-unahang nakapagtapos sa kolehiyo sa kanilang pamilya. Kay ko ma'am, kayo, pobre mi ma'am, nga nung nakagraduate ang ako ang anak ma'am. Kanang kung naikuan nagtabang sa iya kay tungod sa kalisod. Ayon sa campus coordinator ng USEP Malabog Extension Campus na si Roland Bacog, nasa 100 mag-aaral ang nakapagtapos sa unang batch ng kanilang mga estudyanteng nakapagtapos. Sa naturang bilang, 57 ang nakapagtapos sa kursong Bachelor of Science in Entrepreneurship at 43 ang sa Bachelor of Science in Agribusiness. Inamin din niya na marami silang pinagdaan ng kahirapan dahil na rin sa iba't ibang issue, kabilang na ang usaping pinansyal. Ngunit malaking tulong umano ang lokal na pamahalaan ng Davao City. Ibinahagi rin niya na hindi pa natatapos ang kanilang pagtulong sa mga residente sa nasabing lugar dahil may mga plano pa upang mapalago ang edukasyon sa lugar. We will be also implementing additional 3 programs, education and agriculture programs, when we will be relocating in our permanent sites. Malaking karangalan din para kay Barangay Malabog Kapitan Jeselito Areha ang nasabing tagumpay, lalo pat karamihan sa kanyang mga residenteng nakapagtapos ay miyembro ng tribong Ata. Ikinatuwa niya ang naging tagumpay hindi lamang ng mga nakapagtapos na mga mag-aaral, kundi pati na rin ng mga magulang na tumulong sa kanila. Ang naturang tagumpay ay resulta ng hangarin ng lokal na pamahalaan na mapanatili ang kapayapaan sa kanilang lugar sa pamamagitan ng Peace 911. Dagdag niya, isa sa mga nakikitang estratehiya ng naturang programa upang mapanatili ang kapayapaan ay ang pagdadala ng kolehiyo sa kanilang lugar na itinuturing na Geographically Isolated and Disadvantaged Area o GIDA. Naniniwala umano ang programa na kung maibibigay ng gobyerno ang pangunahing pangangailangan ng mamamayan, wala na silang magiging dahilan upang sumapi sa armadong kilusan. May mga pipila actually nga mga lumad nato nga mga tribo nga naka-eskwela sa syudad pero maiha pras tudlo dili paras karon nga kaning giingon nila nga sa among pamilya kami ang first batch, kami ang first professional
makita na to kay kadaghanan gyud diri sa atuang tribong ata, gamay lang gyud kaayo ang dunay opportunity ang maka-eskwela college. Sa ngayon, patuloy ang pagsisikap ng lokal na pamahalaan sa pagtugon sa pangangailangan ng mga residente rito sa Davao City, lalo na ang mga naninirahan sa mga liblib at malalayong bahagi ng lungsod. Mula sa PTV Davao, Regina Nuza, para sa Bayan.